a personal standpoint. Pero sir, nag-reach out pa sa iyo? Kasi kayo sa SP Soto hindi pa. Hindi. Last communication ko sa kanya, yung right before the break. Yung nag-break. Tapos diba yung wala pa yung right before mag-resume, doon lumabas na baka may warrant, hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya nakatext. Pero sir, can you confirm yung sinabi niya na nakipagbiruan daw sa group chat? Sabi ni Senator King na nakipagbiruan daw sa group chat. Hindi ako masyadong active doon sa call members eh. Ang nakita kong text niya nga yung pinag-representing na dapat hindi naka-zoom si Zaldo ko. Yun ang nakita ko. Kung may meron siya after that, hindi ko nakita. But I'll make it simple ha. Kung may lumabas na warrant arrest against a senator, dapat niya harapin. Kung may kaaway siya, whether nagsiselos na asawa, whether negosyante na naka-negosyo niya na nakahiwalay siya, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. Diba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kami lahat, minority majorities, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hinihingi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine court. So, sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyo, pag nandito kayo, uulihin kayo, dadalhin na kayo sa hito? Sino sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, kung ba, may humahabol sa inyo, napatayan, sinabi, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito o walang makikialam. Diba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So iba yun. So pag sinabi halimbawa si Senator X, may warrant of arrest, hindi pumapasok, ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi dapat harapin mo kasi Philippine court yun. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang gano'n. So, sino sa inyo dito? Kung tingin nyo, bigla kayong arrested, bigla na lang kayo dadating sa Hague, nandito kayo sa Senate ngayon, ang nagkulang hindi sa Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Kasi nasabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. So hindi po kayo agree na magtago na lang siya kung ayaw niyang sumurrender? That's his call, that's not my call. I'm just saying, I always put myself in the other person's shoes before I said kung tama na. So kung may papatay sa akin, and hinarap ko yun, in many administrations, may death threat. Pero parating sinabi ni Senate, sir, pag dito, pagtatanggol ka namin. Di ba? Yung sinabing, baka bigla kang arrested, ay sir, kung warrant ka arrested, hindi kami papaya. Diba? Yung liberty mo protected. Baka biglang dumating dito, mag-defend ng DND budget, biglang ulit, biglang galing sa hit, wala kang kalaban lang. So do you think it is likely to revisit the Senate bill? Dun sa hindi naman applicable sa mga lawmakers, yung no work, no pay, just like the ordinary workers? Kasi mas mahal pa nga yung, if you ask Senator Bato, he'd rather be here every day. Diba? It's not a choice in his case. Diba? He'd rather be here. No? So, madaling yung sabihin yan no work, no pay. Unang-una, your work is not only here. Diba? And for example, paano may sakit? Or paano pa naman may COVID? Or whatever, nag-Zoom, nag-attend pa rin, taking meetings pa rin, etc. So, I will agree with you in general. But hindi yan ang pinag-usapan, hindi to no work, no pay. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya arrestuin at i-deport sa Hague na walang say ang Philippine court. Wala akong problema kung sasabihin ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumunta korte. Kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya, pumasok pa. Responsibility nila. Ang call po ba ng minority for the Senate President to give a categorical statement on this issue? No, that's my personal opinion. That the leadership of the Senate should always protect the rights of every single Filipino. Baka sa kanila, ang view nila pwedeng dalhin sa iyo. Ako hindi yun ang view ko. But never ko view ng, abogado ako
So never ko pwedeng maging view na inutil ang Philippine courts. Wala pa akong nakikitang treaty o batas natin na pwedeng tamputin ka na lang. Kahit dun sa mga treaties natin na pagka yung may crime dito, may crime doon, tapos pwede kang dalhin doon. Pwede ka munang dumulog sa korte natin. Kaya naalala niyo si Congressman Jimenez, di ba? So US na yun. Pero kailangan yung korte dito mag-desisyon muna kung tama yung extradition niya. Sir, do you agree dun sa sabi ni ST na pwedeng sampahan natin extort claims itong si Senator Bato sa hindi pagpasok sa Senate? Lahat pwede, sampahan. Pero napaka-illogical naman na paparusahan mo siya na yung liberty at life niya ay nandun. So, parang mo sinabing, pwede ba yung expel ng isang bata sa school kung hindi pumapasok? Eh kung sinabi ng principal, yung bata na yan may papatay, hindi ko siya mapoprotektan. Ikaw magulang, papayagan mo siya kung pumasok doon. Tapos, itra-threaten nila, expel, nasa records niya, na-expel siya. Eh, ikaw nagsabing hindi mo mapoprotektan. Pero sir, So napaka-illogical na mag-prosper yung ethics case. Yung mag-file pwede. Lahat naman ng klaseng yung pag-file pwede. Ang question, may ground ba? Eh ano nga yung ground? May threat siya against his liberty. pero sir, under Senate rules, meron bang sanction yung ganito katagal na absence ng isang Senate? Ano kasi ito extraordinary. Kasi wala naman tayong ibang case na may ganyan po. Diba, kahit sabihin mo ng personal threat, hinahabol ka ng meron kang utang, hinahabol ka, papatayin ka, may nakaaway ka, papatayin ka, o kaya court. Diba? So, for example, when Senator De Lima, diba? Nag-usap lang, kailan lalabas. Yung, naalala ko nun, yung mga progressive groups, mga ni GMA, nandun sa House, may usapan, diba? Pero pumarap sila. Kasi nga, that was a Philippine court. Pero sir, under Senate rules, meron bang certain parang provision or line na nagsasabi na may parusa sa senator na hindi makakapasok within a period of time? Hindi. I don't know if Senator si Senator Tingnon, di ba nung kinasuhan siya nung kay Senator Leila, sabi din niya walang hustisya sa nang mangyayari habang sila nandiyan. So nag-appear siya nung kay President Pinoy. But si Senator Ping mismo nagsabi, hindi madaling magtanong, mahirap. Mahirap talaga. Saan yung masasabi niyo po dun sa fear or possibility of reenacting the budget? I hope not, kasi nga masama yung 2025 budget. Diba? Ordinarily, if we cannot pass a good budget, ilaban na natin kung reenacted. But given not only the stigma, but also yung sa flood control, and then also, etong unprogrammed, medyo, kailangan talagang himayin. This is another animal. Until we figure this out, may magiging lamat pa rin kung budget na ito. So in terms of the budget time, are we still on track? So far. But yun nga, because everyone's conscious, kasi like tomorrow, technically pwede kami humingi ng clean copy. Eh kung 700 pages and 1,000 pages, bibigyan mo kaming clean copy 1 hour before the session, babasahin namin. So technically, pwede namin hingin Monday na. Pero hindi nga namin ginagawa because nga, okay kami dun sa proseso. Pero, so same sa unprogrammed. Anong pwede natin safeguard kung special provision? So hindi ko sinasabing in no universe can unprogrammed exist. Magandang principle, di ba? Na parang kung ang mo kolekta lang, ito lang yung matutunduhan. Pag sumobra yung collection mo, ito ilalabas. Ang problema nga, vague, at hindi mo alam kung anong project yun, anong ilalabas, at hindi mo alam kung anong nag-trigger. Pero halimbawa, sasabihin mo, 170 billion yan. Pag ang collection mo over ganito, ito unang project. Ito yung lugar, ito yung presyo. Pag ganito yung lumabas, ito. Pero right now, hindi. Diba? So, let's just simplify it. Lahat ng malabo, hindi pwede sa transparent. By mere definition, ang ibig sabihin ng transparent, malinaw. So anything na malabo sa proseso at sa budget, dapat i-check. Kasi gusto mo transparent. Sir, for clarification, yung clean copy na sinasabi is clean copy of the second reading. So agree na po kayo na tonight pa-approve yung sa second reading and by Tomorrow Friday. yung second reading. Tomorrow na, sir. So hindi by Friday Tomorrow yung... talaga, dapat sa original schedule,
yesterday yung amendments, Wednesday yung second reading. Hindi talaga pwede second reading na yun. Kasi hindi pa tapos yung Sabi ni Target nila starting sa Friday ang May 3 days daw. May 3 days daw po na pagitan. Anong pagbubuka? Kasi sinabi ni Sen Win under consideration. Kailangan pag bumoto ka, alam mo kung ano yung kinonsider. So for you, sir, bukas ang second reading and then sa next week na Monday, interview. Tuesday. No, even kayo, anong i-report nyo na in-approve natin? So yun, Diba? So, dati, because nga hindi ganun ka-transparent, i-report ko lang na on second reading. O ngayon, pag tinanong kayo ng mga editor nyo, o magkano yung AX, magkano yung unprogram, kailangan masagot nyo based sa pinagbutuhan namin. Wala pa yun. Pero pumayag na kami sa tomorrow, yung pinaka-clean copy, summary lang. Basta at least kita mo yung ano yung nilita. Pero technically, ang clean copy, yung librong ganun kakapal na malinaw talaga. Thank you, sir. so na-resolve na yung kanina sa committee, yung tungkol sa committee amendments. Okay, so we want to go all the way with the reforms. Diba? So either nagbago o hindi nagbago. Either transparent or hindi transparent. Diba? So we've been saying, and nakita nyo naman yung cooperation namin during the 11 days, diba, na sige, wala na yung dating sistema, pero ano yung bagong sistema? Diba? So for example, eto, parang usap-usapan ng mga senador, i-limit daw yung amendments. So sabi ko, hindi ba yung limit ng amendments? Ibig sabihin, kung ano lang isugo ng Malacanang, yan ay ipapasa natin. So tunay na reform na yun. So sinabi from the start ng DPWH, they have almost 300 billion na flood control. So ang question, saan ilalagay yun? So yun yung question namin kanina, na may 400 billion na nilipat na from the House to the committee report, na hindi natin alam kung paano nilipat at sino naglipat nun. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is 40 billion, 100 billion, less than that. So, nagpre-prepare lang yung minority for the buy count. So, ganun din. Diba yung sabi nila, may mga tinamaan ng bagyo. Saan daw ilalagay? DSWD, LGSF. So, sabi namin, kayo na mismo nagsasabi na okay yung mga LGU. Ang Pangulo na nagsasabi mismo sa mga mayor. Ba't hindi natin idiretso sa kanila? So, kaya biglang nag-stop at nag-uusap. Kasi nga, the reality is, there will always be someone who will lobby. There will always be someone who will make the decision. So part of the new system is dapat lang yun. So, tanay ko rin sa media. Kayo ba alam mo mga may cap na ba? May pinag-usapan ba? Magkano lang ililipat sa budget? But these are still behind closed doors. So if we're going to do it in the session hall in the BICAM, kailangan klaro lahat ng rules. Diba? So yun lang naman yun. So ang napag-usapan lang naman, let's finish today yung amendments instead of yes or no, i-consider na lang ng committee, may clean copy tomorrow. So yung challenge talaga is sa BICAM. Diba? So if we all agree, diba, masyadong nakaka-pollute yung tricycle, jeep at saka kotse papunta sa trabaho pero wala pang tren. We all agree on the problem. We have to agree on the solution. Diba? But anything that's reform, anything na dapat ipagbawal, anything na that can lead to resolving yung present problem ng ating bansa sa corruption, gusto ng minority lang. But I'll give you two cases. Wala nang flood control next year. Pero may more than 200 billion this year. Gusto namin makita paano gagastusin nyo. So, ganun din. Since 2023 budget, ang problema natin yung unprogram. Pero dito sa version natin, meron pa rin. Ba't hindi na lang tanggalin yun? So, those are certain things, di ba, na we understand it has to be agreed upon by the House, by the Senate, by Malacanang. But yun nga yung sinasabi ko kanina, hindi pwedeng transparent ka sa 20%, sa 80%. Okay? Yung sinabi nga dun sa pelikula, di ba, na you cannot be half a gangster. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, pagkausap ko media, mag-inom ko. Pagkausap ko sila, I'll be a gangster. Hindi pwede. You're either a gangster or not. Senator, anong pwedeng agreement dun sa, kasi di ba, ang gusto ninyo ni Senator Escudero
sa publiko kung sino-sino yung senators na gumawa ng so-and-so amendments. So, ano yung agreement with you? Well, yun nga, so sabi niya kanina, may technical working group. So sabi ko, bakit tayo nagsasalita ngayon? Sana nagmuna lang tayo ng technical working group ng Friday ng gabi, tapos i-submit. Diba? At kahit may technical working group, hindi naman tao yun. May tao pa rin na nag-submit. So we agreed na lang sa kanila na ipapublish nila yung transcript. So mga staff namin, tinitingnan nila yung transcript. So magkakaalaman po kung sino-sino yung mga senators na nagpare-align? Well, dapat. Wala naman kaming doubt, maganda yan di ba? But yung question kasi nung, for example ngayon, di ba? Pag nag-propose ka ngayon ng flood control, as if corruption ang gusto mo. At tanong ko sa inyo, mawawalan ba ng baha sa Bulacan at saka sa Cebu? So, ang problema natin hindi pa propose yung sistema kung paano ma-propose iyon. So, ibig sabihin, Senator, kailangan na magkaalaman kung sino at kung ano yung amendments. Kailangan yung transparency, buo. Hindi lang, because nagkaroon ng duda kasi sa mga yun yung pino-point out namin kung ngayon, nandiyan kami, buong kami nandiyan, mahaba yung mga aming transfer. Pero ang papakita namin sa inyo, yung 50 billion or 100 billion. Hindi naman namin pinakita yung 400 billion. Kaya sabi ko nga, behind closed door kanina, sinabi ko, practice na rin to, practice na rin to for the BICAM. Kasi hindi lahat gusto open ito. Sir, ang program na appropriations, ano yung agreement during the caucus? Wala nga agreement pa, kasi nga, ang tingin namin, gusto pa ito ng Malacanang, so hindi sila makasagot. But sabi nga namin dito, magpapakahirap tayo para maging transparent. Sa unprogram, bigla na lang sila maglalabas during the year. Balita ko, pwede mo pang palitan. So, iba pa kasi kung nasa unprogram, halimbawa, flood control in Bulacan, tapos yung flood control na yun, dredging. Paano kung biglang sa Cebu lumabas yung project na yun, tapos hindi na dredging? So, paano mo babantayan? So, hindi pa totoong transparent ito? We're getting there. May birth pains. But trabaho namin sa minority, sitahin kung parang, sandali lang, parang may kulang yung transparency na ito. Senator, oversight po ba yun? Yung sinasabi, oversight po ba yun ng majority doon sa sinasabi yung... Well, ang packaging namin kanina ay kakulangan sa pag-consult mo sa minority. Kasi ginawa nyo na lang. So, syempre, wala naman bad faith to kay Chairman Lim kasi mahirap yung trabaho niya sama-sama. Kaya nga tinatanong ko sila kanina, budget ba ito ng buong Senado o budget ba ito ng majority? Kasi alam naman natin naging mainit yung palitan ni Senator Chisa, ni Senator Soto. Alam naman natin na itong mga hearings nagkakasagutan. Pero iba ito budget ito ng Pilipinas. So I think nagkaroon talaga ng kakulangan sa... And nagkaroon ng misunderstanding. Yung iba akala ayaw baguhin yung sistema. Hindi. Bayad kami baguhin yung sistema. Gusto lang namin klaro din sa atin lahat kung anong sistema. So after po nung mahabang break kanina naayos na? Just for today. Wala pang... We agreed lang to after na may clean copy tomorrow, may summary kung anong nilipat, anong tinanggap at hindi, and then anong strategy sa BICAM. So, agreed din naman ako na wag naman yung katulad ng 25-24 budget na 800 billion, 1 trillion, 1.1 trillion ilipat-lipat kasi ang hirap din bantayan nun. But hindi rin naman ako sangayon pag sinabing, uy, 150 lang, 200. Ang Pangulo na, ang DPWH na nagsabi, may almost 300 billion kami na hindi namin kailangan. Tapos hindi mo ililipat sa tama yun. At kung ililipat mo sa tama, hindi mo alam kung sino nag-propose doon. For example, pwedeng maganda pero may conflict of interest. I'll give you an example. Sino magsasabing pangit yung crop insurance? Di ba na pag nagkabagyo, nasira lahat ng tanim, babayaran ng insurance. Paano kung yung nag-propose na ilipat sa crop insurance, ang negosyo niya insurance? O di ba masama yun? Kasi may conflict of interest, di ba? O paano kung sabihin ko, archipelago kasi tayo So dapat hindi flood control, dapat lahat gumawa tayo ng mga seaport. Paano kung yung negosyo mo gumawa ng seaport? Di na wala ng corruption sa flood control, nagkaroon naman ng corruption sa seaport. So yun po lang ang nilalaban ng minority na kung transparency, 100% na. Diba hindi pwedeng bumalabs dito na transparency, hindi transparency yun. Sir, nag-discuss niyo ba sa caucus yung kay Senator Pato kanina? Hindi. But I